ang namin itinatala at ikaw lang ang panginasan namin. Ikaw lang ang aming panginasan sa amin. Ikaw lang ang Diyos na nagagis namin. Kasi ang namin sa tunay na kapangyarihan at nakapatan ng ginagawa sa aming mga buhay. Lord, we have come to the special time that we will hear and we will receive your word by the Holy Spirit. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na sa pamamagitan ng mga salita nito'y lalo mo kami tumibay, lalo kami tumatawag, at ano ng mga struggle na nararanasan namin to understand your word. Let everything, O Lord God, be led by the Holy Spirit, Panginoon Diyos. At naniniwala po kami, Ama, na mga salita mo, ito ang magiging kasangkapan at ang lalo kami tumibay at lalo kami namatay sa aming pananampalataya. Pagpalain mo rin ng Diyos, ang mga nito, ang mga kamay na walang nagkakalap ng kanilang kabuuhan ko para sa iyo, Panginoon. Ibalik mo ito ng naglumapaw sa secret name na pagpapala para sa kanila. At naniniwala mo ng lahat ng mga pangako kay Diyos sa tunay na makakamtan ng bawat isa na tapat na ibigay para sa iyo. Ito pong aming dalangin at ibinabot sa iyo papulit pagsamba sa pangalan po ng aming Pag-Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ito ay receive. First John chapter 1, First John chapter 3, 21 hanggang 24. First John chapter 3, 21 hanggang 24. Unang 1, Kabanatang 3, talatang 21 hanggang 24. Unang 1, Kabanatang 3, talata po ay 1 hanggang 24. Sabay-sabay po tayo. Mga minamahal, kung tayo ay di hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Diyos. At anumang ating hinihin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat inutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalulugod sa Kanyang paningin. At ito ang Kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at tayo na magkitigan ayon sa ibigay niyang utos sa atin. At ang tumutupad ng Kanyang mga utos ay mananahan sa Kanya at siya ay sa Kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang binibigay sa atin. Yeah, in Australia, I said, here is the Holy Spirit. Nung Biyernes nga po ay nasabi ko po sa inyo na kailangan natin matanggap ang Banal na Espiritu. Because Holy Spirit is not only Holy Spirit, it's His Spirit. Sapagkat ang Banal na Espiritu Santo, hindi lang basta na isang Espiritu Santo, kundi katay dito ang tatlong person ng Diyos. When the Holy Spirit stay in us, He was His leaders at the Father and also Jesus Christ. Sa pananatili ng Banal na Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi lamang ang Banal na Espiritu ang nasa ating, kundi ang Ama at ang ating Panginoon sa Kristo. So all the time, God is one God, Father, Son, Holy Spirit. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon ay naroon ang tatlong person ng Diyos sa isang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. In the beginning, there's only one God, Father, Son, Holy Spirit. Nasa pasimula ay naroon lamang ang nag-iisang Diyos, pero naroon Ama, Anak, at Espiritu Santo. When God's Son became man, He was not alone. He was in the Father and Holy Spirit. Kaya naman sa pagkakataong tao ng anak, hindi po siya nag-isa, kundi kasama niyang Ama at ang Espiritu Santo. Before He went to heaven, He said was, receive Holy Spirit. At bago siya niyakyat mo sa kalangitan, ay sinabi niyang tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Because He said, He promised us, I will come back to you soon. I will come back to you through Holy Spirit. Sapagkat ikinangako niya nga po buod sa kanyang mga salita na siya'y tuloy ang talito at sa kanyang pagpalibig kasama niya ang Espiritu Santo. And then Friday, I will explain to you the blood of Jesus Christ. It is life, blood of Jesus Christ. At ang Biyernes na pinipaniwanag sa atin na yung dugo ni Yesu Cristo ay ang buhay, Kristo ni Yesu Cristo. And then the word, logos,
He's the Father himself, and his Spirit. Samantalang ang bukong logos o yung salita ng Diyos ay kumakatawan sa Diyos mismo at Spirit ng Diyos. And then in the Logos, the Word is life and eternal life. At mula doon sa logos at doon sa salita ay naroon yung buhay at buhay na magbuhay. God promised to us Emmanuel God, Jesus Christ. God is just forever. Ipinangako ng Diyos sa atin ang tinatawag kong Emmanuel na Diyos, na ibig sabihin ang Diyos ay sa ating magpakailanman. This promise can be fulfilled through Holy Spirit. When the Holy Spirit stay in us, we will be forever with God. At ang pangako nito ay matutupad lamang sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu Santo at sa pananahan ng Banal na Espiritu Santo sa atin, ang Diyos ay mananatili sa ating magpakailanman. Let's say today, Word of God. If you have time, we check all the verses, all the chapter, but no time. Kung meron kapag tayo kasama ng walang aharang oras, ay maaari natin siya sa atin ng kabuuan ng kabanalan ito, pero wala na tayong oras. Verse 21, Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God. Pero mula sa 21, sinabi niya mga minamahal, kung tayo hindi hinatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Diyos. This means, if we really obey to God's commandments, there's no condemnation for us, and then we can get confidence toward God. Ibig sabihin lamang po nito na kung tayo ay tunay na minamahal ng Diyos, ay wala na po yung kahatulan sa ating mga buhay at meron na tayong maliwanag at pagkakatiwala tayo sa Diyos. Because the Logos, the Word is God. Sapagat yung logos na yun, ay yung salita ay Diyos. Do not think God has form or some image. Kaya naman, huwag mo natin isipin yung anyo o ano ang larawan ng ating Diyos. God is really great God. He's all the place and then this. Masasabi ko natin ng Diyos ay tunay na napakadakila at nakakawang siya sa lahat ng tao. It is not that now today on spiritual, we are looking for some form or image of God. At yan na mismo nagiging problema ngayon sa kasalukuyan sa mga Kristyano sapagkat naghahanap na rin tayo ng larawan at anyo ng Diyos. But from first time, God said to Israel people, do not make any image of God, the form of God, because God is spirit. Pero sa umpisa pa lamang po ay naroon ang inutos ng Diyos sa mga Israelita na huwag kayong anumang gagawa ng anumang inanyuan upang sambahin sapagkat ang Diyos ay spirit. Thanks God, because Israel really, you can understand the word Logos is God. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat sa kasalukuyan ay ginawa na namin mabuti na ang Logos ay Diyos. Because Logos has no image or form. Sapagkat ang Logos na po ay walang anyo o anumang larawan. But we can believe and accept the Logos in our heart and love and obey. Pero matatanggap natin ang Logos na yun sa pamagitan ng ating mga puso at patuloy tayo magmamahal at susunod. Through the Bible, when we read the Bible to our eyes, we can really believe and accept it. Kaya nga po sa pamagitan po ng Biblia ay habang binabasa natin ito ay matatanggap po natin siya at mapapanaligan. When we hear the gospel of God, we can believe Him through our ears. At kapag tayo po nakikinig ng Ebanghelyo ng Diyos, pwede po tayo makinig at tumanggap at nanalis. Because they know Jesus Christ, but we have Jesus Christ in our heart because already we believe and accept Him. Ang mga hindi pa nanampalataya ay walang taglay na si Jesucristo sa kanyang mga buhay. Samantalang tayo, nakuha natin panaligan si Jesucristo at tanggapin siya. That's why verse 22, whatever we ask, we receive from Him, from God. Kaya mas sinabi doon sa 22 ay ginawa natin ang mga bagay na kalugubugod sa kanila. Why? Because we keep His commandments and then obey Him. Sapagkat bakit? Sapagkat ginawa natin yung hinihingi niya at tinutupad natin ang kanyang mga utos. That's why if we are not accept the Logos and obey, there's no answer to our prayer. Kaya lang dahilan kung bakit kapag hindi natin pinanaligan sinunod ang Logos ay wala tayong magiging katugunan sa ating kalaman. Even every day, all the time, pray to God, but in
God loves us. He that answers to our prayer. Kaya nga kahit araw-araw tayo mananangin, hindi po tayo makakatanggap ng anumang katugunan sa pagdalang pag-ibig ng Diyos, hindi natin makakanasan. Because until we accept His words and obey, then we understand what's the will of God. Ibig sabihin, hanggang hindi natin nakakakinggan at itutupad ang kanyang mga utos, ay hindi po natin malalaman yung tagupan ng Diyos. Because like I started of verse 12, when we accept the laws, we become children, and then we are in God and God is in us. Katulad nga po ng sinabi sa 1 po natin isa, talatang 12, nakapag tinanggap natin yung Logos at pinanatigan ito, tayo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos at siya isa sa atin at tayo ay isa sa atin. At that time, really God wants to answer to our prayer because He's our God. At iyon ang magiging pagkakataon na pagtutunin niya ang lahat ng ating mga panalangin sapagkat siya ang ating Ama. What is God's commandment? Verse 23, one more time. Okay. At mula sa 23, basahin natin kung ano ang kanyang utos. Ito ang kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo at tayo ay makakaibigan ayon sa ibigay niyang utos sa atin. Because this is His commandments. We should believe on the name of the Son, Jesus Christ. Sabi nga dito, ang kanyang utos ay manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. What's the name of the Son? Jesus. Yeshua. At yung anak ng Diyos ay pangalan ay Yeshua. What's the meaning of Yeshua? Jehovah God is salvation and saving. At ang ibig sabihin po ng Yeshua ay ang Diyos ang aking tagapagligtas. In the God's name, yes, God's will and His plan. Ibig sabihin mula doon sa kanyang pangalan ay nandun ang namo at kalooban ng Diyos. That's why if you believe and really accept the name of God, Yeshua, you will be testified. You will be witness of Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit ang sinumang mananalig kung sa pangalan ng Yeshua ay maaari kong magpapatotoo tungkol sa Kanya. Yeah, because it is our problem. Because of our sin, we cannot come to God. At ang nagiging problema lamang po natin dahil sa kasalanan po na taglay ng bawat isa, ay hindi tayo makalapit sa Diyos. But through blood of Jesus Christ, we can come to God and worship Him. Pero sa pamagitan ng dugo ni Kristo ay pwede na tayong lumapit at sumampas. That's why Jesus Christ shed His own blood on the cross. Yan ang dahilan kung bakit ibinubo ni Kristo kanyang dugo sa krus para sa atin. If we really believe Jesus, our Savior, we will testify. We preach the gospel of the cross. At kung nananalig tayo na sa Kristo ang ating tagapagligtas, tayo mismo ang magpapatotoo na siya ang ating tagapagligtas. And then, one more thing about what's the commandment of Jesus Christ, according to God? Love one another. At ang isa pang utos na ibigay sa ating ating Panginoon sa Kristo ay tayo ay magkaibigan. What's the problem today? You want to love other brothers, love one another through only tongues or mouths. Ang nagiging problema ba po, umiibig man tayo sa ating mga kapatiran, kundi ito lamang ay sa salita. John chapter 3 verse 16 said that Jesus loved us and He laid down His life for us. Asawan ko na ang nga po ay dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. That's why we have to lay down our own life for brothers. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ibigay ang ating sariling buhay para sa ating kapatid. But verse 8, like I was saying today, almost scripture, not love brothers through our tongues. Pero katulad ng sinabi sa talatang 18, na tayo nagmamahalang sa pamagitan ng ating bibig. We do not lay down our life for other brothers. Hindi po natin nilanais na naibigay ang ating buhay para sa ating kapatid. Instead of this love, you want to jealous or hate or judge one other brothers. Sa English, na pag-ibig ang ibigay natin sa kanila ay naroon ng inggit at naroon ng galit na ibinibigay natin. That's why there's no love God to us and no answer to our Ibig prayers. sabihin, hindi na nanatili yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya naman hindi tayo natanggap ng anumang katugunan sa ating panalangin. Do you remember long time ago, we called 12 Bible students and let them stay in our church.
Naalala niyo po ba na tayo po ay tumawag ng naging dalawang estudyante na kung saan nag-aaral at mananatili sila sa ating iglesia? But when they stay, our church is already one brother and sister become one couple, and then they be from Jesus Christ. Sa pananatili nila sa ating iglesia ay dumating sa pagkakataon na isang babae at isang lalaki nagkaroon ng pag-ibigan at sila ay dumating sa ating iglesia. Yes, because they love boyfriend and girlfriend according to Jesus Christ. Sapagat mas mahal po nila yung kanilang magkakasintahan kaysa sa Panginoon He Yesus Kristo. said, when I let the Jesus handle our general church, first they want to be boyfriend first. At alam niyo po ba na ako'y magtiwala po sa isang minister natin na hawakan ang ating gawain sa General Luna na mas inuna po na nila po na magkaroon ng kasintahan sa lugar na yun. Yeah. They do not praying, but even though in the evening they want to go dating with girlfriend. Kaya imbis na sila po'y manalangin sa gabi, mas inuna po nila ang pakikipagtipan sa labas. And then the brother said to other brother, I love my girlfriend more than you. At alam niyo po ba na nasabi pa po ng kapatid natin lalaki na yun sa kanyang kapwa kapatiran ay mas mahal po ang aking kasintahan kaysa sa And iyo. then he said to others, I choose my girlfriend more people can. At sabi niya nga po, mas pipiliin ko yung aking kasintahan kaysa sa Diyos. That's why they made for them. Kaya sila po ay tinasa. How about today? But it is, Pero ano nangyari sa kanya, sila pikiwalay nila. that's why from that point, I remove him from my mind, and then he cannot be our Jesus anymore. At wala na po mula noon ay naalis ko na siya sa aking puso at sinabi ko wala siyang karapatan na maging minister ng ating iglesia. Because you know, pastor's wife is very important. Sapagat alam natin na napakahalaga yung asawa ng isang pastor. Because if pastor's wife is wrong wife, they want to be head of the church, also head of the pastor. Sapagkat kung magiging mali at magkakaroon ng problema doon sa asawa ng pastor, maaari itong asawa niya ang mas naisip niya na siya yung mamuno sa loob ng iglesia. That's why all the time, when our ministers want to marry, I want to check first their girlfriend or boyfriend. Yan ang dahilan kung bakit kapag ang isang minister natin ay gusto ng mag-asawa, sinisiyasat ko muna yung kanilang mapapangasawa. Remember Brother Dennis, when he holding our Paranka church, one day he said to me, I pick my girlfriend. Di ba nagkaroon po tayo ng isang manggagawa natin ang pangalan ni Dennis at siya po ang ating po pinaubayan natin ang ating gawain sa Paranaque. At sinabi niya na gusto kong makita yung ating makapangasawa. So at that time already it's time to marry. That's why he said to me, after with my girlfriend, asking to her marry. At dahil po, nasa edad na po yung ating po manggagawa na yun at pwede na mag-asawa. Kaya naman sinabi niya na kapag nakilala niya na yung kanyang mapapangasawa, gusto niya na mag-asawa. That's why we went to hanggang Longdong to Kaya po sinumahan ko pa po siya sa Kailubong. Pero kaya para lang po makita yung kanyang mapapangasawa. You know, Brother Dennis is not my story, but he did our business and pastoral. Pero kahit ako hindi ko anak si Brother Dennis, pero dahil nga po siya ay aking magiging kamanggagawa ko sa Lord, kaya sinumahan ko siya. Because I know if he left with some wrong right title our church to do this way. Sapagkat alam ko na kung ang mapapangasawa niya ay mamamali, magiging sira o masisira din yung gawain ito pagkakatiwalas. 2018, China did for our church is big birthday. With ex-birthday. 2018 po na magdala po ng kasintahan si Gideon sa ating iglesia, yung kanyang ex. But at that time, I feel something from this birthday. Maybe China will she be head of the China. Pero mula sa kasintahan niya yun, ay nasasabi ko, parang may problema dito sa kasintahan ng aking anak. Na kapag itong napakasawa niya, mukhang siya po yung mamumuno sa anak ko. And then I tried to check about the China's experience family in the Kaya naman po sinasabi ko yung pamilya ng kasintahan ng anak ko sa Korea kung anong klase. That's why I asked Missionary Khan and other brothers and sisters in Korea about the families.
At nagpa-imbestiga po ako sa pamamagitan ng misyonarihan at ibang mga kapatid doon para siya sa akin po ang yung makapangasawa ni Gideon. According to them, the father, especially father and mother, they are really different from us. At nasabi nga po nila na yung magulang ng kasintahan ni Gideon ay kakaiba sa atin. Because at the time, the father working on the pastor building, for the pastor building business. Ang pagkakataon yun, yung magulang ko, yung tatay ng kasintahan ni Gideon ay tatuhan ni Pastor Gideon King at siya po yung namumuno sa kanyang mga pinagkakakitaan. And then long time ago, he bought one bench car for Pastor Gideon King with Sunday Church youth. At siya rin po yung bumili ng isang sasakyan Mercedes-Benz para kay Pastor Gideon King sa pamamagitan ng How much? 8 million pesos. At ang halaga po nun ay 8 million peso. And then, I cannot say their face. It's not true faith. At kaya nasabi ko na ang pananampalataya niya ay hindi po tunay na pananampalataya. And then I can be understand if China married ex-girlfriend, he will be happy and then he's ready to follow Jesus. Kaya nasabi ko na ito mapapangasawa ng Gideon, maaaring hindi siya maging masaya at hindi po siya makakasunod ng lubusan kay Jesus. Because China's ex-girlfriend, yes, I think it's about makeup, also good fashion. Yes. Sapagkat yung dating kasintahan ni Gideon ay mahilig sa mga pagpapaganda, sa magandang pusong damit. Yeah. That's why I told China, much better to not marry your girlfriend. Kaya sinabi ko kay Gideon, mas maganda hindi yan ang makakamasawa niya. Because this time is okay, but time girl will not be happy because of your birthday. At nasabi ko na sa kanya, maaari ngayon masaya ka, pero pag yan ay nakamasawa mo, maaari hindi ka na maging masaya. Also, the parents of the girlfriend will be your father and mother, and then also they be our relatives. But after that, I don't like to meet them anymore. At ipinaliwanag ko sa kanya na yung magiging magulang niya ay magiging magulang mo na rin. Ibig sabihin, parang magiging kamag-anak na rin natin sila. Pero sasabihin ko sa iyo, pagkatapos na makasal na sa kanya, ayoko na sa kanya. Even though I don't like to tell you already, at nasabi ko rin sa kanya na maaaring hindi na rin ako dadalo sa iyong kasal. yeah, but it's very hard to change charity. That's why again and then ask how the priest allowed to get married. Pero habang yung pinapaliwanag ko ito kay Gideon, maaaring nahihirapan siya kagawa nito. Kaya paulit-ulit niya rin pinapakiusap na yun sana ang gusto niyang mapakasalan. But all the time I said to you, no, you cannot marry your girlfriend because this is his brother. Pero lagi ko sinasabi sa kanya, hindi yan ang dapat na yung makamasawa. At ipaliwanag ko lahat kung bakit hindi yan ang dapat niya makamasawa. Yeah, but how about that is old man saying, but you are married. You are married. Pero dahil nga mayroong lumang pagkatao, yun pa rin ang gusto niya makasalan. And then one day in the morning he called me, Father, this is not asking to you. I will marry my girlfriend. At isang umaga nga po, sinabi niya sa akin, huling kayo tinutog sa iyo, na gusto ko siya na siya makamasawa. I said to him, no, I don't love to marry your girlfriend. At sinabi ko sa kanya, hindi kita pinapayagan na yan ang makamasawa. What's the answer? Tina? Alam mo, hindi mo ba sinabi sa akin ni Tina? Yes, Pastor. Yes, Father. I will obey you. At sinabi niya sa akin, opo, tatay, susunod ako sa iyo. Hallelujah. Amen. But usually, our youth, you don't like to follow the pastor, diba? Pero karamihan ng ating mga kabataan, diba, ayaw sa sinasabi ng pastor. Already, maybe Pastor Mali told to our youth, all the secretary, all the topic from the church. Maaari nga po na si Pastor Manny, hindi ka sa mga kabataan na maaaring maghiwalay na muna kayo, pero ayaw na sumunod. Thanks God. Because today, that's why God bless children's family. Pero salamat sa Diyos sapagkat ngayon ay pinagpala ng Diyos ang pamilya ni Gideon. Children's family is really happy and God want to children's family. Meron kagalakan ngayon ang pamilya ni Gideon at naroon ng tulong na tinatanggap nila kami sa Diyos. Next on every day, they accept baby son.
At itong darating na Abril ay makakanak muli yung asawa ni Junyo at ang kanyang magiging anak na ngayon ay lalaki. He wants to get son because he wants to make a pastor or missionary. Alam niyo naman na talagang gusto-gusto ni Junyo na magkaroon ng anak na lalaki sapagkat maaaring gusto niya gawin itong pastor o misyonaryo. It is very important your husband and wife. Kaya napakalaga kung sino ang inyong makakamasama. But this problem, once you pray to God, this prepared by a husband and wife. But when you decide your husband and wife, no more God, there's no more God. Pero nagiging problema, wag naman tayo pinanalangin sa Panginoon na Panginoon, ibigay mo sa akin ang aking makakamasawa. Pero kapag dating ng ating pag-aasawa, kinakalimutan na natin ang Diyos. That's why it's very like a man. Ibig sabihin, mahirapan kayo magpakasal. Because at the heart knows you, your whole your life. Tandaan natin na gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin ng buong buhay. God wants to protect you, even in your faith. Nais ng Diyos na ingatan tayo maging ang ating pananampalataya. But God knows about your good and if you never know this one, you're like happy and so you separate from God, God knows about this. Kaya alam din ng Diyos kung sino ang ating makakamasawa at kung sino ang gusto natin makamasawa. At alam niya rin kung magiging masaya tayo at magiging matagumpay tayo sa ating pag-asawa. The word logos is God. Yung salita, yung logos ay Diyos. Old Testament times, this cathedral in the desert and in the Jerusalem. Asa lumang iba ay naroon ng templo ng Diyos sa Ilam at naroon din sa Jerusalem. Only God's place is most holy place. At sasabi natin ang lugar na pinapanganahan ng ating Diyos ay ang dakong kapanagbanan. This one, the backside, Bible called the Ark of the Covenant. At meron doon sa kahon na nakalagay sa dakong kapanagbanan na tinatawag na kapang ng tipan. First time, there were the two tablets of the Ten Commandments and Aaron's head and then jar of the manna. At nakalagay doon yung tinatawag na dalawang bato ng kapusan, yung tungkod ni Aaron at yung isang sisiglan ng mana. Next time, I listen to some. At hindi kayo papaliwanag sa atin sa mga darating. But finally, only denied the two tablets of the Ten Commandments. Pero alam niyo po ba kung ano po yung naiwan na lamang kung sa kaban ng iba na yun, yung pong dalawang bato na kinasusulatan ng kawasan. What's the place of the meaning of the place of the most holy place? Pero ano po ba ang ibig sabihin o lugar na kinaroroonan ng kaban ng iba? That's maybe place of God's house, like God's house. Ibig sabihin, ito po yung lugar na kinananahan ng Diyos. Ito yung lugar na kung saan naroon ng Diyos. Where's God in the most holy place? Only the Ark of the Covenant. Kaya po kung sa lugar na yun, nagdakang kabanagbanan, na nadahan lamang ang Diyos sa kaban ng iba. That's why God promised Israel, you pray to me. I answer to your prayer in the most holy place. Kaya naman itinangako ng Diyos sa mga salita na tutugunin ko ang inyong mga panalangin doon sa dakong kabanagbanan. That's why we have to really accept those word of God in our heart. That time, we must have it. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin tanggapin ang logos mula sa ating mga puso at doon pa lamang tayo tatawagin templo. There's no other way to accept God in our heart. Ibig sabihin, wala pong ibang pamamaraan para matanggap natin ang Diyos sa ating mga puso. That's why you see today, word of God, chapter 3, verse 10 po, kasama isa. Tingnan mo natin ang unang 1, kabanatang 3, talatang 24, at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya, at siya ay sa kanya, at dito'y nakikilala natin na siya ay nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. John says, now, he who keeps his commandments abides in me, he is him. At sinabi mismo niya Juan na lahat ng sino mong tumutupad sa kanyang mga utos ay mananahan ng Diyos sa kanya at siya sa Diyos. By this, we know that He abides in us. At sa pamamagitan nito ay malalaman natin siya'y nananahan sa atin. Who is He? Of course, Jesus Christ. But Jesus not alone, Trinity, but the Father abides in us. Sino po yung siya na tinutukoy
pagmamahal na nasasabi natin sa Yesu Cristo. Pero tandaan po natin, hindi lamang nag-iisa sa Yesu Cristo, kundi kasama niya Ama at ang Espiritu Santo. But how can we know the God is in us? By the Holy Spirit. When it's the Holy Spirit, we can know God is in us. At malalaman lamang natin ang Diyos ay sumasabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yeah. But if you do not accept the Logos and obey, the Holy Spirit cannot abide in you. Pero kung hindi natin tatanggapin ang Logos o yung salita ng Diyos, yung Espiritu ng katotohanan o banal na Espiritu ay isa sa atin. Because God is one God. Father, Son, Holy Spirit, one God. Sapagkat isa lamang ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. God is one God in us, in our mind. Ibig sabihin ng isang Diyos na yun ay nasa ating mga puso. This Holy Spirit, not only the Lord, we are receiving at the Father and Jesus Christ and Holy Spirit in us. Kaya naman sa pagtanggap natin ng banal na Espiritu Santo, hindi lamang siya ang ating tinanggap, kundi kasama ng Ama at maging Ama. When we this Holy Spirit, we can really understand and believe God is in us. At sa pagtanggap natin ng banal na Espiritu Santo, ikaw gawa natin mabuti kung paano ang Diyos ay sumasama. But who's God? The Logos is God. Pero sino yung Diyos na yun na tinutukoy? Yung Logos, siya ang Diyos. That's why if you are not believing and accept the Logos, you have no God in you. Kaya naman kung hindi natin tatanggapin at pananaligan ng Logos, hindi po tayo mananahan sa Diyos. This do not think it has image or forms. Kaya nga po, huwag natin iisipin ang namang anyo o larawan. Because God is created by this belief. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. This really great God, this omnipresent, this all the place. At masasabi natin napakadakila ng Diyos at siya'y nasa lahat ng tao. God, the Logos is God. At ang Logos na yon ang Diyos. Thanks God, because we can hear in the Logos, and when we can see the Logos, we can touch the Logos, we can obey to the Logos. Kaya nga po nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat nahawakan natin ang Logos, naririnig natin ang Logos, nakikita natin ang Logos, at nasusunod natin ang Logos. Let's obey. How do we Logos? Yan ang dahilan kung bakit kailangan isunod sa Logos. Because Logos is God. Sapagkat ang Logos ay Diyos. Yes, it's the Holy Spirit because of the Logos. At kailangan natin matanggap ang Espiritu Santo sapagkat dahil sa Logos. When you really believe and accept the Logos, you will receive the Holy Spirit. At kung tatanggapin natin at pananaligan natin ang Logos, tatanggapin natin ang banal na And Espiritu. that is, by the Holy Spirit, we will be true custody. At sa pamagitan ng Espiritu Santo, tayo po ay magiging anak ng Diyos. This is God's temple. Ito po yung templo ng Diyos. Like as John chapter 14, Jesus said, well, I feel your shelter. What is shelter? This temple, temple now. Na kung paano sinabi niya doon sa 1:14 na paghahanda ko kayo ng inyong matitirahan, na inyong matitirahan ninyo yung templo ng Diyos. So, let's start this time. So, my soul will not yesterday. At tayo po isisigaw na, Oh my soul, Lord God! Oh my soul! Lord God! Oh my soul! Lord God! Oh my soul! Lord God! Ang Diyos, sinigaw ko na ito na gawa ko sa tama at sa pagkasalamat ng Diyos. Ipinaliwanag sa iyo ay kapagkakyo kung masyado sa inanin ng kami kapag siya ang Logos espiritual bilang ikaw na Diyos namin. Kaya mga mananatili kami ng Diyos rin na pinagkalooban at magawa namin ang lahat ng mga bagay na nilalais mo para sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Kaya mo manatili ang katwiran at kalooban mo sa amin sa pamamagitan ng mga salitang ito na aming narinig at tinatanggap. Kaya mo, Ama, na maging matatawag, maging matibay ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng salitang niyahayag mo sa aming mga buhay. Inatamang lahat ng ito, Panginoon Diyos, upang kami atong manatili sa iyo, nanahanda sa Panginoon sa amin, sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Sa iyo lamang namin kinakalalang lahat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. John 18:33-37. Juan 18:23 hanggang 27. Sabay-sabay po tayo, si Pilato ay muling pumasok sa pretoryo at tinawag si Jesus at sa kanya'y sinabi, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, sinasabi mo ba ito sa iyong sarili o sinabi sa iyo ng iba tungkol sa akin? Si Pilato ay sumagot, Ako bagay Hudyo, ang iyong sariling bansa at ang pangulong saserdote ang sa iyo nagdala sa akin. Anong ginawa mo? Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutan ito, ang aking mga alipin
hindi nga ay makikipagbata upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi rito. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, ikaw nga ba kay hari? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabi, ako'y hari. Ako'y pinanganak dahil dito. Dahil dito ako naparito sa sanlibutan upang bigyang matotoo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Amen. My kingdom is not of this world. That is the word of the Lord. Yan ang salita mismo ng ating Panginoon. When Pontius Pilate asked him, are you the king? O are you a king? Sa binasa natin talata, maliwanag na si Pilato po ay nagtatanong kung ano yung kalagayan mismo ng ating Panginoon. Thank God. Why? Because nililiwanag sa atin ang salita ng Diyos na ordinary pa rin tayo mga tao. At bilang tao, ang pinapaniwalaan natin ay mga bagay na nakikita natin, mga bagay na nahawakan natin, mga bagay na naririnig natin. Amen. Ibig sabihin, things that are materials, these are the things that we believe in. Kaya po, nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagkakamali na dahil gano'n ang kahinaan natin mga tao, that we only believe to the things that we can see and we can touch. Kapag yung mga bagay hindi na natin nakikita, hindi na po natin ito pinapalagyan. But sad to say, our God is a spirit. Even though we cannot able to see our God, but God is true. Totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos. At yun ang pinapanaligan ng bawat santo. Kaya, diba, kanina sinasabi sa atin, do not make yourself any image. If you're thinking about God, think about God, His existence. Dapat sa mata mo na maniwala tayo na mayroong Diyos, even though we cannot able to see His image, we cannot able to see, diba, yung kanyang larawan sa ating mga mata, sa ating pisikal na mga mata, pero naniniwala tayo, there's a great God that whom we serve. Kaya, yung bagay na ito na pinapag-aralan natin, when the Lord Jesus Christ said, my kingdom is not of this world, it means, amen po ba, iba yung iniisip kasi ng mga tao. Amen. Bagamat yung sinasabi ng salita ng Diyos, it's about literal. Amen. Ang ginagamit na example ng ating Panginoon Jesus in terms of explaining about everything about God, everything about His kingdom, He made it example as material. Ang ginagawa niya example, kaya siguro inisip na maraming mga tabi kasi nung nagsalita si Stephen in Acts chapter 7, I saw a throne, di ba? I saw Jesus Christ sitting on the throne. Kaya, inisip ng mga tao, meron talagang trono. Okay? Meron talagang upuan. But, do you think that is a spiritual chair? Kailangan natin maintindihan magpuli. Yung mga pangitayan na nakita, because it is not only Stephen, but also some prophets and some apostles of the Lord Jesus Christ. Also, meron silang tinatawag na pangitain. Pero tandaan natin, yun po ay tinatawag na pangitain ng vision. Para maintindihan natin na merong existence, merong kingdom talaga na sinasabi. Pero sa pamagitan ng salita ng Diyos, kailangan po natin maunawang mabuti about that kingdom. Kaya dito, nakita natin na Pontius Pilate wants to be sure about the existence, yung kung sino talaga yung Yesu Cristo na sa kanyang harapan. Because the Jew, di ba, yung mga Hudyo po, pinagdidiktaman ng ating Panginoon Jesus na Jesus Christ claimed that He's a king. At akala mo na maraming mga tao that Jesus Christ is a literal, material king of the Israel. Siya po yung mga susunod na hari. Amen. Kaya, naging malaman ang ating Panginoon Jesus, nag-ispilan ng ating Panginoon Jesus, nagagalit na si Herodes. Bakit? Nagkaroon ng prophecy. The king was born. Kaya, takot na takot si Herodes kasi meron nang kapalit sa kanya bilang hari ng Israel. Kaya nung ginawa ni Herodes, pinapatay ng lahat ng bata. From 2 years old below. Amen.
Inisip niya mabuti ni Herodes na kailan ba lumitaw yung tala na nagsasabi silang yung magiging hari ng Israel. Amen po ba? Pero hindi niya alam, hindi po hari ng Israel ang silang, kundi hari ng mga hari. The King of all kings. Kaya dito, makita natin na kung sinabi ng ating Panginoon, my kingdom is not of this world. Kasi sabi ka, kung ang aking kaharian ay dito sa mundo, lahat ng makalagad ko, ipaglalaban ako. Which means, God is looking for those people who will fight for Him. Hallelujah. Kaya doon, makita natin, ano nga ba yung tinatawag na kingdom, the prophesied kingdom? Tingnan po natin, Daniel chapter 2, verse 44 up to verse 45. Asa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi mag-iiba kailanman o ang kapangyarihan ng iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipunin niya ang lahat ng kaharian ito at siya itatati magpakailanman. Yamang iyang nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ng mga bakal, ng tanso, ng putik, ng pila, at ng ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos na hari kung ano ang mangyayari sa harapin, at ang panaginip ay tunay at mapapaaninaw niya o itahan. From the book of Daniel, it was already prophesied na meron talagang tinatawag na kingdom of God. And that kingdom, sabi na dito, cannot be shaken and cannot be. It is very the strongest kingdom ever. Bakit? Sabi kaya dito, before the Logos became man, bago po nagmanifesto bilang tanghaling Logos, it was already prophesied. Ipinahayag na po talaga mismo dito na meron talagang kaharian, napakaharian mismo. Nino? Yung anak. Hindi pa lang nagmamanifesto yung Logos bilang tao, ay ipinapahayag na dito na mayroong pinaitatawag na kaharian ng Diyos. Ang Diyos mismo ang maglalagay ng kaharian na yun. But maybe we are thinking, ito na naman po tayo, di ba? Pag sinabing kaharian, inisip na naman natin maganda, may upuan, kaya nga, marami mga Kristiyano, even the Catholic, o mga Katoliko, na nakaroon tuloy ng pagkakamali. Because they believe also in Trinity God, nagkaroon tuloy ng, di ba, yung simbahan nila, kung makikita natin, hindi na kung trono, Ama, Anak, Espiritu Santo. Bakit nagkaroon ng pagkakamali? Because they are thinking about literal. At naniniwala ako na hindi naman ito nangyayari sa mga Catholic, but even to Christians. Kaya di ba nagkaroon ng doctrines, yan, mga mess yung mga yan. Amen. Ang sabi ng mga Trinitarian, yung mga oneness daw, kandong-kando. Yung Ama, kinandong ang anak, kinandong naman ng anak, yung Espiritu Santo. Kasi isa na lang trono. Hallelujah. So hindi nagkakaroon ng iba-iba. Kasi nga, yung isipan po namin ay nagiging literal. Amen? Ilalagay natin ba din yung bagay na para sa Diyos ay in the limited mind. Pero kailangan natin maintindihan mabuti kung ano ba talaga yung kingdom na yun na sinasabi ng Diyos. Hallelujah. Tingnan po natin again, Daniel chapter 7 verse 13 up to 14. Kingdom given when the Son of Man ascends. Tingnan po natin. Sabi na, ako'y nakakita ng pangitain. Uulitin ko po sa inyo. Ano daw nakita ni Daniel? Pangitain. Vision. Hallelujah. Sabi na dito, at narito, lumabas na kasama ng alapaap sa langit, ang isang gaya ng anak ng tao. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw, at inilapit nila siya sa harap niya. At binigyan siya ng kapangyarihan, at kalagatian, at isang kaharian, upang lahat ng mga bayan, bansa, at mga wika ay mga lingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, at hindi lilipas. At ang kanyang kaharian ay hindi magigibang. Again, Daniel saw that kingdom. Amin po ba? Sino na rin pagmamahal ng kingdom? That is the Son. Pero nandaan natin, kalakit ng itinigay na yun, sabi niya, kapangyarihan at kalbalatian. That's why it was called Kingdom of the Son.
Mula sa kadiliman, inilipat tayo doon sa kaharian ng anak. It was called Kingdom of the Son. Hallelujah! Sabi ko, it was called the Kingdom of the Son. So, doon pa lang makikita namin from Daniel, the book of Daniel, yung sinasabi kong Kingdom of God, Kingdom na yun. Amin ko ba, di ba? Kaya si Kibuloy, di ba? Si Pastor Kibuloy, meron siyang tinatawag na Kingdom of the Son. Amin ko ba? Bakit kiniklaim niya that he is the only one Son of God? Amin ko ba? Tapos na daw yung panahon niya sa Kristo. At ngayon po siya yung pinagkatiwang, the appointed Son. Amen. He's the called appointed Son of God. Kaya ngayon, itinayo niya doon sa Davao, doon sa Mount Apo. Ngayon, Mount Apo, yung malaking church. Yun yung tinatawag na Kingdom of the Son. At sinasabi po ni Pastor Kibuloy, doon bababa si Jesus Christ. Hallelujah. Yun ang literal, yung sinasabi po nila. So, kailangan talaga natin maintindihan bilang mga anak ng Diyos. Kanina, di ba? Sinasabi ni Pastor John sa atin, through the Word of God, do not make any image, any picture of God. Hallelujah. Kasi kapag nagkaroon mo tayo ng ganung bagay, magkakaroon na tayo ng pagkakamali. Amen. Mamamali na po yung pananampalataya na that's where we are seeking things. Hinahanap natin yung mga things. Kaya nga diba, naipaliwanag din sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maraming mga iglesia, maraming mga church. Amen. Ipinapangalan nila yung kalamitan. Ang sahig daw nun ay ginto. Amen. Ang sahig nun ay ginto. Amen. Tumingin lang na parang kristal. Kaya ipinapangalan ng mga pastor. Kahit wala kayong ginto sa lupa, meron naman kayong ginto sa langit. Sabi niyo ang mga nananampalataya. Hallelujah! Amen. Kaya maraming mga Kristiyano, they are thinking about even in heaven, there is gold. At maraming mga nananampalataya nagpapwentuhan, mas malaki ang bahay ko sa langit. Dito pa lang sa lupa, nag-iimbitan na sila. Kung mas malaki ang bahay ninyo sa bahay ko, di pagdating sa langit, baka bibilatan mo ako, pastor, mas malaki ang bahay ko sa iyo. Kasi nasa langit na tayo, nag-iimbitan pa tayo. Nasa langit, nag-aaway pa tayo. Remember, ang sabi ng Bible is, it is about the glory that we will receive from the Lord. Sabi ng iba, ang liwanag ng araw, sa liwanag ng buwan, sa liwanag ng bituin. Amen po ba? Pagdating natin ito sa kalangitan, we will not have the same glory that we will receive from God. According to what we have done, according to what we have, kumbaga, pinaglingkod sa harapan ng Panginoon. Kaya, inisip ko rin na habang sinasabi ng ating Panginoon, my kingdom is not of this world. Ibig sabihin po, yung kingdom na yun, yes, there is really kingdom. But we need to understand what is that kingdom. Ito ba, nung dumating ang ating Panginoon Jesus, before Jesus Christ ministered his public life, John the Baptist, si Juan Bautista ay sinugo before Jesus Christ. Sabi nga po sa John chapter 1, sabi niya doon na hindi siya ang ilaw, kundi sinugo si Juan Bautista bilang tagapagpatotoo sa ilaw. Hallelujah. At ano po yung dating pangangaral ni John the Baptist? Sa Matthew chapter 3 verse 1 up to 3, ang sabi niya dito, at ang mga araw na yun, ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sapagkat ito yung sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tumilin ninyo ang kanyang mga landas. Sabi dito, John the Baptist, the most important message of John the Baptist, the gospel of John the Baptist to the people. Amen po ba? Bago dumating ang aking Panginoon Jesus, repent and be baptized, for the kingdom of God is at hand. So which means, amen po ba, mula sa umpisa pa lamang, amen, nung bago pa lamang mag-public ministry ang ating Panginoon Jesus, God is speaking and God is declaring about His kingdom. Bawat sa puso natin, tatanungin ang Panginoon, gusto ko ba natin makapasok sa kaharian ng Diyos? Lahat tayo, nagnanasa tayo. Amen.
Gusto mo natin makapasok kung sa kaharian na yun na sinasabi ng Diyos. Pero ang sabi dito ni Juan Bautista, isa lamang ang kautamaan para tayo po ay magaling ng Diyos. And that is, repent. Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, madali pong kilalanin natin kaya sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Before we became Christians, it is very easy for us to repent para kilalanin yung ating mga kasalanan. Pero nagiging problema, alauna habang tumatagal tayo bilang mga mananampalataya, hindi natin na nakikilala yung kasalanan. That's why Pastor John is always telling to us through the Word of God, sa pamagitan ng salita ng Diyos, through our sin, we can see the message of the cross. Gaano kahalaga yung mensahe ng krus sa buhay ng basa sa atin. We are not perfect. Wala po tayong pagkakaiba sa mga taong nasa labas. Amen po ba? Nagkakasala pa rin tayo, nagkukulang pa rin tayo. May mga bagay na nagagawa pa rin tayong pagkakamali. Ang pagkakaiba lang natin kung sa mga hindi mananampalataya sa labas, kinikilala natin yung ginawa ni Kristo sa buhay ng basa sa atin. That when we have sinned, sila po kasi kapag nagkakasala, they are proud. Amen? Yung mga hindi mananampalataya na nasa labas, na hindi man nakakakilala sa buhay, kapag sila nagkakasala, masaya pa sila. Ipinagyayabang pa nila yung kasalanan na nagagawa nila. Pero tayo po, hindi. Yung kasalanan na yun, ang nagpupusod sa atin, para kilalanin lalo ang biyaya ng Panginoon, we are nothing apart from God. Na kung wala ang Diyos, wala talaga tayo magagawa. And through our sin, amin po ba? Kaya hindi na tayo nakakondemn eh. Hindi natin kinokondemn yung sarili natin. Pero pag nagkasala tayo, nagkukulang man tayo sa Diyos, it is our right time to come back to the Lord. Hallelujah! Dito din yung pagkakataon para makalapit tayo, para matubali tayo sa Diyos. Pero yung pala, yung unang step na sinabi ni Juan Bautista, before the kingdom, sabi dito, ay makakapunta sa atin, you need to repent. Kaya siya rin mismo, sinabi niya doon na kingdom of God is at hand. Yung paghahari ng Diyos ay sa atin. Matthew chapter 4, verse 17. Mateo, kabanatang 4, talatang 17. Ito na rin ko yung naging utos ng ating Panginoon Jesus. Mula noon ay nagpasinunang mangaral sa Jesus at nagsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Again, amin mo ba? Yung naging mensahe ni Juan Bautista, nung si Jesus na po, ang ating Panginoon na po, ang nangangaral, ito rin yung sinabi niya. Amen? That kingdom was declared. Amen? Hindi na rin yung kingdom na yun. But before that kingdom of heaven will be in us, ang sabi ng Payon, magagsisi. Repentance is the key. Hallelujah. At ito din yung sinabi ko na ating Payon sa inutos niya sa kanyang mga alagad. Matthew chapter 10, verse 5 to verse 7, sabi niya dito, ang 12 ito ay sinupo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinman sa mga daan ng maiti at huwag kayong magsipasok sa alinang bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang mga luwaglit sa bahay ng Israel at samantalang kayo naglalakad ay magsipangaral kayo na mga pagsisig ang kahariang langit ay malapit na. Again, di ba? Pinasa-pasa. Sabi sa book of Daniel, time will come, God will raise His kingdom, reigned by the Son. Hallelujah. Magtatayag ang ating Diyos ng kanyang kaharian na pamamunuan na may kalwalatian at kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang anak. At nung magmanifesto yung Logos bilang tao, na unang isinugo si Juan Bautista at ang naging kanyang mensahe, magsisi na kayo at magbautismo sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. And then when Jesus Christ also ministered, that is also His message. Yun po yung naging kanyang mensahe na sinabi niya, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So which means, kingdom. We're thinking about that kingdom. Amen. Later on, masasabi natin, nasan ba talaga yung kingdom na yun? Ano ba yung kingdom na yun? Basta sinabi lang ng ating Panginoon sa atin,
kingdom. All men, lahat po tayo mga tao, we live in darkness, even as Christians. Before we came to Jesus Christ, we live all in darkness. Why? Because this world lives in darkness. Wala ano pang, sabi na, di ba, as I understand about Genesis, kung sinabi niya magkaroon ng liwanag, bakit sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag? That, of course, that is literally creation of God. Gusto ko lang unawain natin mabuti why we have to understand about God's creation, because it speaks about men. Yung ating kalalagayan. Yung kalalagayan natin, without the truth, without God, without the Logos, without the Word, everything is darkness. Kaya kahit na sinasabi natin anak na tayo ng Diyos, without the Word, you are still in darkness. Kaya doon, nakita natin na the one who reigns over us, the one who reigns over the men, is darkness. Kaya, the Son purpose, di ba nung sinabi ni Pontius Pilate sa kanya, ikaw ba ay hari? Sinabi ng Panginoon na, ikaw ang nagsasabi. Pero tandaan mo, yan ang dahilan kung bakit ako naparito. Para patotohanan ang katotohanan. Para magpatotoo sa katotohanan. Because men doesn't know about the truth. Hindi alam ng tao yung katotohanan. Kaya nga, habang walang katotohanan, wala rin yung freedom. Hallelujah! Diba sabi ko kayo, the truth shall set you. Kaya, habang wala yung katotohanan sa atin, we are not free. Hindi tayo magiging malaya. At kung hindi tayo magiging malaya, it means we are reigned by the darkness, we are not reigned yet by the sun. At yun yung hinahanap ng Panginoon. If we will repent, kapag inopen natin yung puso natin, kapag tayo nagtakot sa harapan ng buong puso ng totoo, sa harapan ng Panginoon. Kasi tandaan natin, hindi natin repentance totoo. Diba? Yung mga Pariseo na lumalapit kay Totis na parang magtototis mo, ano sabi niya? Sabi niya, sino nagsabi sa inyo na tumakas kayo sa kantulan? Hallelujah! Ipakita ninyo ang bunga ng inyong pagsisisi. Hallelujah! Because diba, nakikantao lang sila na parang gusto nilang sabihin na wala naman kami magkakain sa inyo. Amen. That's why they're coming to John the Baptist and be baptized. Pero si Juan Bautista mismo, hindi sila binaptisman. Kasi bakit? Walang true repentance. At yun yung hinahanap ng Panginoon sa atin. True repentance. Amen po ba? Bakit? Kailangan, amen. Ang repentance, ang true repentance is you want to remove any darkness in your life. Alam ko po, nararamdaman natin yung kung meron tayong kaliling na mawala sa buhay mo natin. Amen? You know for it. Alam mo kung meron ka din ng God. Kaya kapag ikaw ay magre-repent, mananalangin ng repentance sa Panginoon, you are removing all darkness and putting Jesus Christ again in your life. Kaya yun yung itinigit sa atin, repent. Amen po ba? Kasi kapag may darkness, walang kaliyangan. The truth cannot. Amen po ba? Kapag may darkness sa atin, the Holy Spirit also cannot come. Tandaan mo natin, the Spirit of truth lives only on the temple with the truth. Kapag nabubuhay na sa atin ng katotohanan, yung Spirit ng katotohanan, nananahan sa atin. Bakit? Kasi yung katotohanan na nasa atin. Sino ba yung katotohanan? It is the Logos. Sino ba yung Logos? It is God. Of course, in terms of light and darkness, kapag sinabing darkness, it's about the devil. The devil lives in us. Amen po ba? Kaya nga diba, sabi ng Panginoon Jesus, hindi ito mapag-aari ng Diyos unless na itatali niya muna yung nandito, nakatira. Hindi niya mananakawan. Amen? Hallelujah! Sino ba yung nakatira dito? Kung ang nakatira dito ay diablo, kailangan mo ng talian yun para mapasok siya ng ating Panginoon Jesus.
pero hindi siya makapasok kapag namumuhay yung darkness sa atin. Hallelujah. Yun po yun. Kaya sabi ko, the kingdom is at hand. So again, maririnig na naman natin yung salitang kingdom. Mark chapter 1, verse 13 up to 15. Pagkatapos nga madagit si Juan, ay nabasa sa Galilea si Jesus na ikinangaral ng Ebanghelyo ng Diyos na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsampalataya sa Ebanghelyo. After John the Baptist was being caught, nakulong na siya, hinuli na siya. So ngayon, ang nangangaral ngayon, natin po ba, is the Lord Jesus Christ. Anong sinabi agad ng Panginoon? Sabi nito, malapit na ang kaharian ng Diyos. So which means, every man, lahat po tayo mga tao, lahat ng mga tao, ay kailangan maranasan ang kaharian ng Diyos. Pero ulit-ulit, masasabi po natin, ano yung dahilan, ano yung magiging paraan para mapasa atin ang kaharian ng Diyos? Magsisi at magsasampalataya sa Ebanghelyo. That's why God wants men to accept the truth. Alam niyo po ba na hindi ko nakaupo tayo sa church ngayon ay tinatanggap na natin ang katotohanan? Hindi ang pag-upo sa church ay pagtanggap na sa katotohanan. Look at our lives. Ngayon yung pinapangarap sa atin, we are already Christians, di ba? Nananampalataya na tayo. Pero bakit ganito yung mensahe ng Panginoon? That the kingdom of God is at hand. Jesus Christ, before He came, amen po ba? Yan na po yung naging mensahe. The kingdom of God is at hand. Namatay na ating Panginoon Jesus, and now, He was already ascended in heaven. But remember, Jesus Christ will come again. And what is the problem of the church now? Ang problema sa iglesia ngayon, Jesus Christ did not reign. Not yet reign in the church. Sino nagkaharap sa church ngayon? Ourselves. Amen? Kasi kaya masabi ng Panginoon, kung ang kaharian ko ay ito, sabi niya, ipagkakagdala ko dito. Amen? Kung, ibig sabihin, mga alagad, lahat na ng alagad mo po yung nagsabi ng amen. Parang yung amen natin, parang hindi tayo makabugan ng amen. Parang hindi tayo talaga nagdasalan. Mamaya po, isang kuragan naman yata eh. Remember, we are disciples of the Lord. Tama po ba? Ang sabi nga kanina ng aming Panginoon, if you have the truth, you will become the witness of the truth. Amen? Kung ano ang laman ng puso, sabi ng Panginoon, what? Diba? From the abundance of heart, the mouth speaks. Kung ano laman ng puso, yun ang ilalabas na labi. Kung ang laman ng puso ay katotohanan, ang ilalabas ng labi ay katotohanan. Tayo bilang ang alagad ngayon ng ating Panginoon, do you think you are fighting for Jesus Christ? Hindi na natin siya pinaglalaban na madadala siya sa mga Pariseo para matayin because already died. But the problem now, ang problema ngayon, even the church cannot place the kingdom of God in the church. Wala, yung kaharian ng Diyos. Why? Because even the church made like the world. Amen? Kahit ang iglesia ngayon, ang pinag-nag-aari ay ang sanlibutan. Amen? Totoo naman yun eh. Yung kanina sinasabi sa atin na mas inintindi natin yung payo ng iba sa payo ng pastor. Masakit po kasi talaga na yung nangyari kay Gideon, mahirap yun. Mahal mo yung babae, pero ayaw ng tatay mo nakasal ng yung babae. Amen? Nagkaroon na ba kayo ng ganyan kasintahan? Ayaw ng tatay mo yung kasintahan mo? I experienced that one. Nagkaroon ako ng girlfriend sa Pampanga. High school pa po ako noon.
yung naging girlfriend ko po kasi ay may naging boyfriend na may asawa. So, dati silang couple. Pero syempre, pagkabataan ka pa lang, pero ingit ka eh. Gusto mo, ganun din. Sakto naman po yung babae na yun, na nagka-boyfriend na may asawa, ay naging boyfriend ko. Nailap din ako sa kanya. Amen. At nung nailap po ako sa babae, yung sabi ng tatay ko, Mami, kung yan ang mga papangasawa mo, iiputan ka na sa dulo. Naiintindihan niyo po? Sabi niya. Pagdating ng araw, sabi niya, yung babae niyan, ipagpapalit ka lang. Siyempre, pagmahal mo, di ba? Pag-ibig ay gulat. Amen? Kaya kahit na pagkulang mo, hindi mo susundin. Amen po ba? So, alam niyo po, ginagawa namin, nagtatagpo kami ng girlfriend ko. Alas 9 ng gabi, bababa po ako ng bahay. Para magtatagpo kami. Ang tagpuan po namin sa tricycle. Bata pa po ako nun. Amen. Pero kung dinala, hindi kami nagkatuluyan. Amen. Hindi kami nagkatuluyan. Kasi po, yung babae po na yun ay napunta siya sa kanila, iba't ibang boyfriend din. Yung kanyang naging boyfriend. Kaya salamat sa Panginoon, talaga, ang asawa ay kayamanan. Sabi nga ni Solomon, mapalad ang maging mayaman, pero mas mapalad ang makasok ng isang asawang may takot sa Diyos. Hallelujah! Kapag sinabing may takot sa Diyos, talagang kumikilala sa Diyos. Amen? Kaya, bago kayo maghanap ng boyfriend at saka girlfriend, amen, tanungin niyo muna sa amin kung pasado yun. Pakilala niyo sa amin ni Pastor. Pastor, ito po yung boyfriend ko. Interview muna namin. Dadaan muna siya sa akin sa first interview and then second interview kay Pastor. Amen. Pagka pumasa po siya, ibigyan na po siya ng passport. We can be ready. Pero pag hindi, pag bumagsak na po sa akin, ay tiyak na mabagsak din po sa pangalawa. Kaya huwag nyo lang ipasa sa pangalawa, babagsak din po kayo. Hallelujah! Pero ang tanong, ilang kayang mananampalataya ang susunod? Pag sinabi kaya namin sa iyo na hiwalayan yung boyfriend mo ngayon, ihiwalayan mo ba yan? Ito sa Amerika. Hallelujah! Kaya doon, nakita natin na mahirap talagang sumunod. Hallelujah! Doon ko nakikita na kapag hindi mo talaga naiintindihan yung katotohanan, yung sinasabi ng salita ng Diyos, it is really very hard. Mahirap sa iyo na sumunod. Mahirap sa iyo na gawin yung hinahanap ng Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. Pero dito, sabi dito, disciples have one message to reveal. Ano yung mensahe na i-reveal ng mga alagad ng Panginoon? The kingdom of God is at hand. At naniniwala tayo yung mensahe sa atin ngayon kasi malapit na dumating ang Panginoon Jesus. Hallelujah! Really, the problem na, alam niyo po, nakakalungkot ngayon kung sino ang mundo, siya maraming membro. Yan, nagagalit na. Di ba? Kung sino yung sumusunod sa katotohanan, hindi nakakampi. Pero yung alam niyo po, makunti-kanti po ngayon, magbasa po kayo sa internet, maraming mundo, napakakampi ng membro. At ang masakit na dito, kung sino yung mundo, mayayaman ng membro. That's why they support. Sinusuportahan ko nila. Alam niyo po ba nakarating ng punto may sariling aeroplano? Amen? Totoo po yung church natin maraming starets. Kaya karagkara. Laging sila. Kaya kung may pera ko, baka gusto nilang palitan. Amen? Gusto nila gawin yung brand new. Hallelujah. Totoo po. Sila po may mga aeroplano pa. Pero punto sila. But here in our church, God wants us to raise the kingdom of God. Amen? Kailangan, diba, sabi nga dito, Luke chapter 10 verse 9, Lucas kabanatang 10, talatang siyam, at tagalingin niyo ang mga may sakit na nangaroon. Tignan niyo po, that is the command of the Lord. At sabihin niyo sa kanila,
lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Di ba ba? When Zacchaeus also was being found by the Lord Jesus Christ, ang sabi niya, dumating din ang kaharian ng Diyos sa tahanan ito. Kaya yun ang hinahanap natin. Amen. When the Lord Jesus Christ said, "My kingdom is not of this world." Amen po ba? Wala talaga sa sanlibutan ang kaharian ng Diyos. But the kingdom of God should be in us. Kaya nga, i-display ng ating Panginoon every pretensions. Amen po ba? Wala pong ililihim ang ating Panginoon sa kanila na sinabi ng ating Panginoon, ahasa sa kanila, "My kingdom is not of this world." Amen po ba? Yun yung sinabi nun sa binasa natin talata kanina. Kaya ang layunin lang niya ay bigyang patotoo. Sabi sa John chapter 18 verse 37, sabay-sabay po tayo. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, "Ikaw ba ba'y hari?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsasabi na ako'y hari. Ako'y pinanganak dahil dito. Dahil dito, ako dapat dito sa sanlibutan upang bigyang patotoo ang katotohanan. Ang bawat sang-ayon sa katotohanan ay nakikinig sa ating Panginoon. Anyone who is of the truth will hear my voice." Sabi na natin, ang sino man daw na para sa katotohanan ay makikinig sa tinig ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, tignan po natin. Amen. Isiyasatin natin yung mga sarili natin. We're not looking forward for that kingdom, that good kingdom, that beautiful kingdom. Mga minamang to, basta sabi ng Panginoon, the kingdom is at hand. Tingnan niyo po, Luke chapter 17, verse 20-21. At palibasa ay inanunsiyan ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila, sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi pa dito mapagkikita. Nasasabihin man nila, narito o narito niya, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Nasaan daw yung kaharian ng Diyos? Nasa loob ninyo. Do not look for that. Amen. Sabi ko nga, Lord, salamat kasi tinutukan mo kami that if you are to obey, if you are commanding us not to make any images of you, amen, ano ang larawan, kailangan gatunin tayo kasi hindi po talaga literal. Hindi malilihan na kingdom o kaharian. Ang sabi mismo ng ating Panginoon, hindi narito yan, hindi narito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Kaya pala ganun na sinabi ni Pablo, Romans chapter 14, verse 17. Roma 14:17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. The kingdom of God is not about food, about eating, about, drinking. It's about the righteousness, about the peace and the joy in the Spirit. Kaya papasok talaga tayo ngayon sa punto na kailangan natin talaga we need to be reigned by the Holy Spirit. Amen. Kailangan natin matanggap ang banal na Espiritu Santo sa buhay ng basa sa atin. Amen. Why? Because that kingdom, alam niyo po ba, yung kaharian na yun, kung ano po yung mga naroon sa tinatawag na kaharian, sino po yung nabibilang doon sa pinagkaharian ng Diyos? Colossians chapter 1, verse 13 and 14. Colossus 1:13-14, sabay-sabay, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng katiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang inaroroonan ng katubusan, na siyang kapakawaran ng ating mga kasalanan. The kingdom, amin po ba, yung tinasabing kaharian ng Diyos na yun, it is the place, it is where those people are being redeemed. Tayong lahat, amin po ba, kailangan natin ang tingin sa buhay ng basa sa atin. Amen. Now we are reading 2 Samuel. Amen po ba? 2 Samuel sa prayer po natin. Masakit yung nangyari sa
sa kingdom ni David, mismo mga anak niya ay nag-away-away. Amen. Because they want also to be the king. Hanggang sa may mga namatay, ang ito ba napuksa, at nagkaroon talaga ng mga pagtatalo-talo. Amen. Which means, pag sinabing kingdom talaga, pag sinabing kaharian, meron talaga magiging malaking problema. And the enemy wants to destroy that kingdom. At alam niyo po ba na yan din nangyayari sa kasalukuyan sa ating pong, sa kaharian ng Diyos, sa pagkahari ng ating Panginoon. In that days to go, now, we are looking forward, di ba? Ang pangako ng Panginoon kay David, what's the promise of God to David? He shall be comfort. May lilitaw na hari, magiging hari sa iyo lahi magpakailanman. At alam natin kung sino tinutukoy doon, and that is Jesus Christ. Of course, Jesus Christ did not came from the line of David. Amen? Dahil sa Yesu Cristo ay Logos, at siya ay Diyos. Pero dahil nagkakawang tao po siya, yung line na pinagmulan ng ating Panginoon Yesu Cristo bago kay Mary, ay galing kay David. Kaya doon pa lamang, makikita na po natin talaga na nasa lahi po ni Jesus Christ yung pagiging hari. Pero hindi dinigday ni Yesu Cristo yung pagiging hari na literal. Because He knows for Himself that He is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Kahit hindi mo siya galing sa maging lahi ni David, siya kung talaga ay magiging hari. At siya ay hari. Kaya doon, makita natin kung paano naranasan ni David yung there's really rival. Ganun din sa kingdom of God. Sa buhay naman sa atin, hindi nagtatalo. Amen. Kung sinabi ng Panginoon sa atin kanina, the kingdom of God is in you. Sa buhay natin, sino nag-ahari? Is it the Lord or is it ourselves? Dahil kung ang nag-ahari po sa ating mga puso ay ang ating Panginoon Jesus, it is very easy for us to, diba? Sabi na kanina kung ako, kung ang aking kaharian ay dito sa lupa, my servants will fight for me. Ibig sabihin, naghihintay ang Diyos na tayo mismo na narito, na nasasabi natin, tayo na nanampalataya at alagad ng ating Panginoon, servants of God. All servants of God say Amen. We should fight for the Lord. Kailangan natin paglaban ng ating Panginoon. But the problem is, karamihan naman na nanampalataya ngayon, they are not fighting for Jesus. They are fighting for the Lord. Ang pinaglalaban ngayon ng mga mananampalataya sa mga hindi ang ating Panginoon. The enemy wants to destroy. Amen. The enemy is against the king. Hallelujah. Kaya minsan nakita natin, ang sinusunod natin, amen, si Satanas. We obey. Para tayo sa Eva, sinunod natin si Satanas, natatakay tayo na, diba sabi na, ang tukso, hindi kasalanan. Ano ang kasalanan? Ang katakay sa tukso. Everywhere there is temptation. Amen po ba? Pero hindi ibig sabihin na may temptation, nagkasala na tayo. Nagkakasala tayo kapag natamay tayo ng temptation. Kaya araw-araw, sinisira ng kaaway yung paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. All of us have the same kind of experience. Lahat po tayo may pare-pareho tayong karanasan. At yung karanasan na yun ay dapat natin ipaglaban. Why? Because we are God's servant. Tayo po ay mga lingkod ng Panginoon. At ang gusto po natin, katulad ng pinrapisi, na sa kaharian, sino dapat ang maghari? Yung anak. Sino yung anak? It is Jesus Christ. Who is Jesus Christ? It is the Logos. Who is the Logos? He is God. God must reign over our lives. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Kaya kapag sinasabi natin, oh my soul, Lord God, it is oh my soul, God will reign in you. Let God reign in you. Dapat ang maghahari po sa buhay luwas ating ay ang Diyos.
Amen? Pero sabi doon, kung titignan mo natin, if that is the nature of God's kingdom, na nag-ahari ay ating Panginoon, anong dapat natin gawin? Sabi doon, para daw maghari ang Panginoon sa atin, we need, di ba? We need to understand the Word of God. Kaya pala sinabi sa John chapter 1, John chapter 3, Amen, verse 5, unless anyone is being born again, he cannot enter to the kingdom of God. Kaya papasok kami sa buhay ng mga sa atin, the requirements, amin po ba, is really to be born again. Kailangan natin ipanganak ng muli. Paano ba tayo ipanganak ng muli? Kala kasi natin minsan, of course, it is our experience na naranasan natin. But every day, we have to fight for that experience of being born again. Amen? Kasi diba, sabi ko nga po sa inyo, ninanakaw tayo. Kaya pala, hindi lang tayo isipinan. But Romans chapter 6, kailangan tayong mamatay. Amen? Hindi naman tayo isipinan, pero kailangan din natin mamatay sa pamamagitan ng bautismo. At lahat ng bautismo kay Kristo ay namatay na yung lumang pagkatao. Kasi kung hindi mamamatay yung lumang pagkatao natin, we cannot be into the kingdom of God. Hindi po tayo kalahalian ng Diyos. Kaya kailangan, hinahangad ang Panginoon sa buhay ng sa atin. We need to recognize the Word of God. Kailangan natin ulit-ulitin sa buhay ng sa atin, nabautismo na ako. Kaya kung nabautismo na ako, namatay na ako kasama ni Kristo. Yung lumang pagkatao, namatay na kasama ni Kristo. That is really the problem, di ba? Yun ang nagiging problema sa atin. The problem of Christians now, I am born again. Yes, they are claiming that they are born again. But unless you also rely on the cross of Jesus Christ, you are not yet born again. Of course, there is no perfect. Kasi kahit kami, bilang mga pastor, nagkikipaglaban kami every day. Diba, kahit si Pablo, sabi niya, I die every day. Amen? Si Pablo Cristo sinasabi na I die every day. Ibig sabihin no, di ba? Born again si Apostol Pablo. Pero bakit niya sinasabi I die every day? Because he's fighting. Ganun yung ibig sabihin ng Bible. My servants will fight for me. Bakit? Hindi mo hayaan na alis. Hindi mo hayaan na kuha yung pag-aari ng Kristo sa buhay mo. Sabi ko nga sa kami, huwag kang papayag na makuha ang trono ni Kristo sa puso mo. Amen? Huwag kang papayag. Kung ninanakaw yung trono ni Kristo sa puso mo, huwag kang papayag. Then repent. Amen? Kung yung kasalanan ang nagdalaman ng trono ni Kristo, then repent before the Lord. Kaya pala sabi, magsisi kayo because the kingdom of God is at hand. Hallelujah. Kailangan maging pamibig pala natin yung everyday, the kingdom of God is at hand. Kung may nagnanakaw, kung merong nag-aalis. Amen. Hallelujah. Hinahanap ng Panginoon yung someone will fight. Amen. Yung sa salimutan, hindi siya ipaglalaban yan. Amen. Hindi ipaglalaban ng salimutan si Kristo. Sino makikipaglaban kay Kristo? Lahat ng mananampalataya kay Kristo. At lahat ng nananampalataya kay Kristo sabi ng Amen. Sabi nga po natin tatlong beses, oh my soul, let God reign in you. 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 Amen? If we saw sin, kung nakikita natin yung kasalanan, sa puso at isipan po natin, repent. Sabi nga yung magkakataon parang makita ko ang kahalagahan ng kamatayan ni Kristo. Yung kahalagahan ng kamatayan ni Kristo, kapatawaran ng iyong kasalanan. Which means, habang nagkakasala ka, may nakalaang kapatawaran. Kaya let not your heart be hardened. Amen? Kung nararanasan mo magsisi sa nagagawa mo kasalanan, it means God softened your heart. And there is still a chance. Amen po ba? That God will reign over you. Kaya pala ganun na sinabi na tayo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter to the kingdom of God.
Amen? Kaya yung kingdom na yun, ngayon, magiging maliwanag sa atin. We are not looking forward for the good kingdom literally. Hallelujah. Amen. Dito pa lamang mararanasan natin habang nabubuhay tayo, mararanasan natin ang kaharian ng Diyos. If Jesus Christ is the one who seated on the throne of your heart, then the kingdom of God is in you. Hallelujah. Amen. So kailangan natin, kaya pala sinabi ng Panginoon, my kingdom is not in this world. Bakit? Sapagkat hindi pwede manatili ang kaharian ng Diyos sa sanlibutan. Ang kaharian ng Diyos ay nananatili sa mga mananampalataya. Hallelujah. Amen. Sabihin na natin, oh my soul, receive the kingdom of God, and let us all pray all together. Oh my soul, receive the kingdom of God. Oh my soul, receive the kingdom of God. Oh my soul, receive the kingdom of God. Panginoon Diyos, tulinga po na kami po ay napapasama sapagkat nililiwanag mo ang lahat ng mga bagay sa buhay ng Diyos sa amin now that we understand that the kingdom of God is at hand, O God. Kaya lahat may paglaban namin ang lahat ngayon na ikaw lamang ang lubos sa paghali sa aming mga puso at mahayang na sa ilang mga paghali sa aming mga buhay ng Diyos. Kaya na ikaw lamang ang maghali sa aming mga buhay. Kaya na may paglaban namin ang kaharian. Kaya na ikaw lamang ang pagkilos sa gabalaw sa aming mga puso at lugar. Panginoon, kailangan mo na kung nakikita namin natin kasi kailangan mo napakain na may pagpapababa. Napakain na may hindi na mapapawala sa iyo. Patuloy natin asahan ng biyaya. Patuloy natin asahan ng pumuro sa krus na minuto para sa amin lahat. Hindi na mapapawala natin mga sagalan. Kaya naman hinahanap natin ang Diyos na nagilong sa pagkalit ka ng God. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your kingdom come, Father God. Sa buwan ng Diyos sa amin, Ama. Hanap ko namin naman yung kingdom ko sa akin, Father God. Because your kingdom is not of this world. But your kingdom is over the most evil and the truth. Lahat Diyos, todos na natin our lives now. Kaya naman ang pag-ibig ng Diyos, nagsalita mo ito, Panginoon, na patuloy mo magaling sa kalabas sa amin. Bago kami pagkabayaan ng mga kaiwanan sa mga salita ng ito, Panginoon God. Ikaw lang ang buhay. Ikaw lang ang tumulong sa amin. At ikaw lang ang Diyos sa pag-ibig sa kalabas sa amin. You are our King, O God. And let your kingdom come in our hearts, O God. Yan mo namin patuloy na dalangin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon God, sa mga salita na itinarinig at itinawawatid mo sa buhay ng Diyos sa amin. Inaangkin namin, Panginoon Diyos, na ang katagumpayan ng iyong kaharian ay nananatili sa buhay ng bawat isa at sinisira namin ang lahat ng mga sumisira sa iyong pag-ahali sa aming mga puso. Kaya naman ikaw lamang ang gumabay at tumulong sa buhay ng Diyos sa amin. Ibinabad na namin sa iyong kapulihan, ang karangalan at kalalakihan. Sa pangalan mo ng aming Panginoon Jesus, ang dami magsabi na namin. Palakpan ko natin ang ating Diyos sa mga. Thank you, Lord.
Ama namin nasa langit, sumainawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa maipin na pagsubok, kundi ilayo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless all. Bless the name.